Now, back to Usi dito sa TV5. Tubong Siargao si Yok. Siyang kauna-unahang kampiyon ng isla sa surfing. Ako yung pinakauna nag-surf. May foreigner na kilalang tatay ko. Kasi siya yung captain. Paturo kung saan daw yung may alon daw, ganun. Sinamahan ng tatay ko, tapos sama-sama ako. Mas maliit ako nun eh. Tapos, niyaya ako na mag-surf nun. Kasi wala kaming alam bakit. Akala ko nung dati yung board, akala ko may makina eh, kasi tumatakbo. Yung pala, sa tulak lang ng alon. Sabihin namin dati, competition, yung doon kami gumagawa ng pira, yung competition. Pag sabihin competition, talagang pinaghandaan namin yun, 2 buwan, 3 buwan, bagong competition. Kasi sa basketball, minsan mananalo ka 5,000, sa international mananalo ka 160, 140, 120, isipin malayo. Tao ang papantayan mo doon. Tingnan mo siya kung anong ginagawa niya. Kasi yung surfing kasi competition is maneuver. Like tricky, ganun. Kasi alam niyo kung anong magandang score, di ba? So babantayan mo siya, titingnan mo siya kung anong ginagawa niya. Pero ang technique doon, pag makakuha ka ng maganda, huwag mong sabihin sa kanya. Kasi pag sabihin mo, ay maganda yung sa akin, ay kukuha siya na maganda. Kaya huwag mong sabihin na maganda yung nakuha mo. Dati may taga Maynila kasi parang national to international yun eh. So, tinanong ko yung mga taga ibang lugar, ibang surf spot dito sa Pilipinas. Sabi nila, nag-surf na sila, mga 10 taon. Sabi namin kami, mga 4. Pero takot sila. Hindi kami natakot kasi taga rito kami. Parang home court ba. Sabi namin, sabi namin ng kasama ko, hayaan natin, after 3 years, kaya na natin sila habulin. Ito sa Lanosa. Ito yata sa Burgos, dun sa North Siargao. Tapos yung Goto, ito sa Cloud9. Ito ganito ang alon pagka magandang alon sa Cloud9. Pag maka-ride ka, tapos nagbabaril, tapos lumabas ka nagtutulak sa'yo hangin ng alon. Yun, kasi bihira lang yung magawa. Hindi mo madali i-explain ba? Mahirap. Ibang feeling. So, tawa ka ng tawa, parang kinakausap mo, parang baliw ba? Parang kinakausap mo yung sarili mo, ay, parang ganun ba? So, masayang-masaya ka. Pero nung taong 2003, huminto ang mundo ni Yok. Doon noon, mag-ibang bansa na. 1 week na lang kasi punta ko lang ng Australia. Kasi may binigyan ako ng sport visa ba. Nagka-aksidente, nagka-injury. Wala, hindi na tuloy. Motor, na-crash. Ang kanyang isang braso ang nagtamo ng pinakamalaking disgrasya. Inabot ng 8 buwan ang pagpapagaling ni Yok. Pag dumaan yung mga barkado sa bahay, tara na, surf tayo. Sasayak ako. Sabihin mo, paano na surfing, ganyan. Akala ko wala na. Ganon, tapos. Tindog. Simple pa rin daw ang buhay dito sa isla. Pero ang mga tao dito, may bago ng ipapamana sa kanilang mga anak. Si Yok ang unang henerasyon na magpapasa ng kanilang kaalaman tungkol sa surfing. Sa katunayan, 3 taong gulang pa raw ang anak niya nang simulan niya itong turuan. Kahit na hindi na maaaring lumahok si Yok sa mga surfing competition dahil sa tinamong aksidente,
Masaya naman siya sa kanyang trabaho ngayon bilang tagapagturo ng surfing sa ibang tao. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay hindi mawala ang surfing sa buhay niya. Patuloy ring lumalaban sa buhay si Brian. Pilit itinatawid ang kagustuhan niyang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sana ay matikman din niya ang biyayang hatid ng mga alon ng Siargao. At sana dumating ang araw na maririnig ng iba ang kanyang mga kahilingan. Kahilingan matagal nang gustong isambulat ng kanyang puso. Si Brian, isang halimbawa ng kabataang Pinoy na hindi hadlang ang kakulangan ng abilidad para maipakita ang tunay na galing at talento. At ang mga batang surfer na ito, sila ang mukha ng makabagong henerasyon na magmamana ng angking kagandahan ng paraiso ng Siargao. Isang paraisong puno ng likas na yaman at karangyaan. Sila ang mga taong bida sa istoryang ito. Ang patunay na pagdating sa mundo ng sports, walang imposible. Hanggat hindi pa ako nadidisgrasya ng malala, mag-show pa rin po ako para mapagpasaya ng mga tao.